Sa ilalim ng malamig na ulan, nakaupo si Lian sa gilid ng kalsada. Ang kanyang manipis na jacket ay basa na, at ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang nanginginig na katawan. Mahigpit niyang niyakap ang sarili. Tila ba doon niya mahahanap ang init na matagal na niyang hinahanap? Hindi niya alam kung paano siya napadpad doon. Ang tangi niyang hawak ay ang alaala ng mga yakap ng kanyang ina. Yakap na matagal nang nawala sa kanya. Mula noong nawala ang kanyang ina sa isang aksidente, nagbago ang lahat. Iniwan siya ng mga kamag-anak na hindi siya kayang alagaan. Sa murang edad, natutunan niyang maging matapang sa kabila ng takot at lungkot na bumabalot sa kanya gabi-gabi. Pero ngayong gabi, tila gusto na niyang sumuko. Hindi na niya alam kung may silbi pa ba ang lumaban. Inay, kung naririnig mo ako, pagod na po ako. Bulong ni Lian habang pinipigilan ang luha. Ngunit kahit gaano kahirap, may isang munting tinig sa puso niya ang nagbubulong. Huwag kang bibitaw. Sa kalayuan, isang babae ang nagmamadaling naglalakad, dala ang payong at ilang bag ng grocery. Napansin niya ang maliit na figura ng bata sa gilid ng kalsada. Bakit may bata rito sa gitna ng ulan? Bulong niya sa sarili. Nilapitan niya si Lian at mahinahong nagtanong, Anak, nasaan ang nanay mo? Hindi sumagot si Lian. Tumingin lang siya sa lupa, takot na baka pagalitan siya o itaboy gaya ng ibang nakasalubong niya noon. Pero ang babae ay umupo sa tabi niya, isinukob ang payong at marahang hinaplos ang kanyang basang buhok. Huwag kang matakot. Ligtas ka na ngayon. Halika, sumama ka muna sa akin. Painitin natin ang katawan mo. Gutom ka na ba? Unti-unting tiningnan ni Lian ang babae. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang mundo, pag-aaruga. Dinala siya ng babae sa maliit na bahay na puno ng liwanag at amoy ng mainit na sabaw. Binilhan siya ng tuwalya at malinis na damit. Habang kumakain ng mainit na lugaw, unang beses sa mahabang panahon na naramdaman ni Lian ang ginhawa sa kanyang dibdib. May mga tao pa rin palang handang magmahal kahit hindi mo sila kadugo. Naisip niya. Makalipas ang ilang linggo, inampun siya ng babae at naging bahagi ng bagong pamilya. Doon natutunan ni Lian na kahit gaano kadilim ang mundo, lagi at lagi ring may liwanag na nag-aabang kung hindi ka bibitaw.